a flood. I will raise up my standards and overcome. Satan, can you hear me? This line is for you. You have no power over what I go through. Victory may be in Jesus, but Jesus is in me too. So I will turn up my praise and show you what faith can do. Gotta turn up my praise and drown out the doubt, holding my shield of faith, and I feel no alarm when the enemy comes in like a flood. I will raise up my standards and overcome. Satan, can you hear me? This line is for you. You have no power over what I go through. And victory may be in Jesus, but Jesus is in me too. I will turn up my praise and show you what faith can do. I'm Gotta gonna turn up my praise and drown out the doubt, holding my shield of faith, and I feel no alarm. and when the enemy comes in like a flood, I will raise up my standards and overcome. Satan, can you hear me? Yes, Lord. This line is for you. You have no power over what I go through. Victory may be in Jesus, but Jesus is in me too. So I will turn up my praise and show you what faith can do. Gotta turn up my praise and drown out the doubt, holding my shield of faith, And I feel no alarm. when the enemy comes In like a flood, I will raise up my standards and overcome. I gotta turn up my praise and drown out the doubt, holding my shield of faith, and I feel no alarm. and when the enemy comes in like a flood, I will raise up my standards And overcome. and when the enemy comes In like a flood, I will raise up my standards and overcome. I will raise up my standards and overcome. To God be the glory. Thank the Lord this morning. Amen. Mahalaga. Amen. Napasalamatan natin ang Panginoon sa araw-araw. Amen. He's good all the time. Hindi siya nagkulang. At sa umagang ito, amen, mangungusap tayo patungkol sa future home of the heavenly bridegroom and his earthly bride. Binabati ko kayo, mga kapatid, sa ating mga bisita. Welcome po tayo sa mga baguhan. Amen. We serve the Lord with all our heart, with all our soul. At tayo nag-i-enjoy sa pangangaral ng kanyang salita. Sapagkat man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. Amen. So, sino ang excited na? Amen. Na dumating na ang Panginoon. Amen. Amen. At tayo'y kunin niya doon sa kanyang kaharian na inihanda para sa atin. Amen. Kung tayo ay, amen, sa mga tao na magmamigrate
lilipat sa ibang tahanan. Amen. Kung kayo gumawa ng bahay na bago, amen, excited kayo na lumipat, di po ba mga kapatid? Ganon din sa Panginoon, ang Diyos naghanda ng isang mansyon sa langit. Amen. At sabi niya, I will prepare a place for you so that where I am, there you may be also. Pag-usapan natin, amen, let's have a tour to God, what God has prepared for us. Kapag tayo ay nawala na sa mundong ito, meron tayong kalalagyan sa piling ng Diyos. If you're a Christian, if you're a believer, God has prepared a better place for you than what you have here on earth. That's why ang lupang ito, amen, amen, hindi magtatagal. Heaven and earth shall pass away, but His word, His kingdom will never pass away. Amen. So pag-usapan natin ang future home. This has been preached by Brother Branham. Amen. And I would like you to, amen, see what has been discussed in this subject. So magbasa po tayo habang tayo nakatayo ng praise God, ng isang talata sa Biblia kung saan nagpapatungkol sa inihandang tahanan, kaharian ng ating heavenly bridegroom, which is Jesus, and we are His earthly bride na nandito pa sa lupa. Amen. So ating pong basahin. Amen. John 14, 1-3. Let not your heart be troubled. Huwag nawang magulumihanan ang inyong puso. Yan ang sabi mismo ni Jesus. Ye believe in God, believe also in me. Naniniwala kayo sa Diyos, maniwala rin kayo sa akin. Bakit? Siya ang Diyos na nagkatawang tao. In my Father's house are many mansions. In other version, in my Father's kingdom, amen, are many palaces. If it were not so, I would have told you. Kung hindi totoo yun, sana'y sasabihin ko sa inyo, I go to prepare a place for you. Ako ay hahayo upang ipaghanda kayo ng lugar. And if I go and prepare a place for you, kapag naipaghanda ko na kayo ng isang lugar, I will come again. Ako'y magbabalik. Hallelujah. And receive you unto myself. That's the rapture. He will come again with a shout, with a voice, with a trumpet. Amen. And then we will meet Him in the air. Receive you unto myself, so that where I am, upang kung nasaan ako, ay gusto ko, naroroon din kayo. There you may be also. Purihin ang Panginoon. Tayo'y manalangin. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Salamatan natin siya sa ating utang na buhay sa Kanya. Hallelujah, Lord. Salamat po sa umagang ito muli na kami ay tinipon mo upang sambahin ka. Pasalamatan ka, bigyan ka ng papuri, Panginoon. May bigay ang lahat ng aming pasasalamat sa iyo because you're a good God. Lord God, we owe everything to you, Lord Jesus, upon this earth. And we know one day everything will pass away. Everything will vanish. But Lord, we have a place in your kingdom that you have prepared for us. Lord, sana maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin. Na makarating doon, Panginoon. Na kami, Lord God, ay maging matuwid sa iyong harapan. Hindi sa ganang aming sarili, but because you have made us, Lord God, worthy. You have justified us by your blood. You have sanctified us, Lord, and baptized us with the Holy Spirit. Lord, yan ang aming hope of glory. Lord God, na makarating sa iyong piling, sa iyong presensya. Doon, Panginoon, sa iyong inihandang tahanan sa langit. Panginoon, at isang araw, alam namin, bababa sa lupa ang tahanan yan. At Lord, kami mananahan doon, kapiling ka, Panginoon. And we will rule with Christ, with the rod of iron the nation. So Lord, sa umagang ito, tulungan mo kami. Lord, na maging karapat-dapat, na maging, Lord God, handa sa pagbabalik mo. Upang anumang mga, Lord God, pasanin, anumang mga, Lord, alalahanin, ay, Lord God, wag na naming dibdibin pa. Lord, let us set aside every weight and the sin that easily beset us. But let us run this race with patience, looking unto Jesus only, who is the author and the finisher of our faith. Tulungan mo kami sa umagang ito, na maunawaan namin, Lord, na ang lupang ito ay hindi maglalaon, Lord. Lord, we know that this world will pass away. There will be a new heaven and earth that you have prepared for us. So Lord, we want to dwell on that place. For where our treasure is, there is our heart also. So Lord, pagpalain mo kami, buksan mo ang aming mga pangunawa, Panginoon, at bigyan mo kami ng excitement, Lord God, na marating ang lugar na yan dahil Lord, masasayang lamang ang lahat
kung kami maiiwan dito sa lupang ito sa tribulation period. So help us, Lord Jesus, to become worthy, to look at, examine ourselves, and inventory our works, that we may be, at any time that you come, we will be worthy to go with you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong dugo na binuhos sa Kalbaryo upang kami patawarin, upang kami linisin sa aming mga kasalanan. At ngayon, Lord God, binigyan mo kami ng Santong Espiritu upang, Lord God, ang aming puso ay wag nang matali sa lupa. Bagkos ito, Lord God, ay, Lord, sa makalangit na lugar, lagi, Panginoon, nakatuon. Help us, Lord God, to fill the heavenly places this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. Makakaupo po tayong lahat, mga kapatid. Amen. So are you happy in the Lord? Amen. Ang tunay na Kristiyano, masaya po siya sa paglilingkod. Hindi siya naglireklamo, hindi siya nagsasawa, wala siyang excuses. Amen. Bagkos, amen, alam niya, amen, na ang kanyang labor will never be in vain in the Lord. Ng ating pagpapagal sa Panginoon na hindi masasayang. Amen. Yung mga ginagawa natin sa mundo, amen, maglalaho lahat yan. Wala kang madadala sa pag-alis mo. You came here with nothing. Amen. And we'll bring nothing with us when we leave. But praise God, we will bring the character of Jesus Christ. Amen. So yan ang pangako ni Lord. There's a mansion in heaven being prepared for us. It's a literal mansion. And not only a mansion, but a new heavenly body. Isang katawan na hindi nasisira. Nasabi ni Lord, pag tayo umalis sa mundong ito, amen, tayo ay papasok sa isang katawan. Gusto nyo ba yon, mga kapatid? Isang katawan na hindi na mamamatay. Isang katawan na hindi na magkakasakit. A body that will never get sick, get old, feel pain, will never die. Yan pinangako niya sa 2 Corinthians 5, 1-2. Sabi ni Pablo, for we know, sino yung we? Christians. We know, we're sure, that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, mawala man ang katawang ito, amen, bumalik man sa alabok, we have a building of God. Amen. May gusali tayo ng Diyos, amen, a house not made with hands, eternal in the heavens. Wow! Gusto nyo ba yon, mga kapatid? Na makarating sa tahanan natin na walang hanggan sa langit. For in this we groan. Christians are groaning. We're sick and tired of this world. Ang tunay na Kristiyano, sawa ka na sa mundo. Ayaw mo na. Amen. Gusto mo na makabalik na tayo sa presensya ng Panginoon. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed with our house, which is from heaven. Now, iba naman yan. Cloth, isang damit na isusuot natin. Maliban sa building, there's going to be a new body. Amen. A glorified body, which we know, amen, we have a house right now in heaven na tinawag na theophany. Tinawag ni Brother Branham yan na theophany, a celestial body. Nung nilikha ng Diyos ang tao, meron tayong isang espiritu. God created man in His own image. Nilikha tayo ng Diyos sa kanyang wangis, siya ay isang espiritu. And later on, dahil walang magbungkal ng lupa, kaya siya gumawa ng alabok, kumuha ng alabok, at ito'y inanyuan niya at hininga niya, at ito'y naging buhay na kaluluwa. Yan tayo ngayon. At ang tao, dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan, we fell, we all were born in sin, come to this world speaking lies, shaped in iniquity, and that's why we need Jesus Christ. We need to be born again. Kailangan nating magsisi, amen, at mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo sa kapatawaran ng mga kasalanan, and then, sabi roon, we will receive the kingdom coming to you, the Holy Ghost, amen, the promise. Sabi ng prophet, in the clear way of speaking, it is a theophany. It's a body that doesn't have a spirit in it. It's a body that's waiting for you, Christians. Naniwala ba kayo na may naghihintay sa inyong katawan? As soon as life leave this, you go into that body. When this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. Amen. Mabulok man ang katawan mo sa lupa, yung mga nauna na sa atin, nangamatay, mula Pentecost hanggang sa 7 church ages. Their bodies, some of them were dissolved, burnt by fire, fed to the lions. See, no matter what, babangon muli sila pagbalik ng Panginoon. Amen. When they hear the word of the Lord, amen, they will come back from ashes.
amen, and become, amen, a glorified body sa mga totoong Kristiyano po. Ito'y pangako sa mga Kristiyano, hindi para sa mga unbeliever. So if you're a believer this morning, this is for you. Amen. Kaya panghawakan mo to dahil totoo ito. Si Jesus ang nangako. Amen. At hindi mapapako ang pangako ng Diyos. Alright, let's continue. Amen. Sabi ng Biblia, masusunog. This whole earth will be burnt up. Saan po mababasa? 2 Peter chapter 3, 10 to 13. Markahan nyo sa Bible nyo yan. Sabi po rito, but the day of the Lord. Ang araw ng Panginoon, pag dumating siya, He will come like a thief in the night. Gaya sa magnanakaw, walang nakakaalam. Sino lang nakakaalam? Yung mga nag-aabang sa Kanya. Amen. Amen. Yung mga, praise God, mga sober and vigilant, waiting for the Lord. In which the heaven shall pass away with a great noise. Ang buong sangkalangitan ay lilipas ng isang may malaking ugong, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Nakita niyo yung nangyari sa Los Angeles. Hindi lamang yun, patikim pa lang yan mga kapatid. It's just a dress rehearsal of what's going to happen around the world. Amen. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye be in all holy conversation and godliness? Kaya kailangan daw natin mamuhay na may kabanalan. Dahil darating ang araw na ito at tanging yung mga namumuhay ng may kabanalan ang sasama sa Panginoon. See, this earth will be burned up. Amen. Looking for and hasting unto the coming of God. Sino ang naghahangad, nag-aabang? Are you looking for and hasting for the coming of the day of God? We're in the heavens being on fire. Buong langit, hindi lang lupa, masusunog. Meteorites, atomic bombs, nuclear weapons, amen, will destroy this world. Wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements, elements in chemistry, you all have all those elements, amen, shall melt. Matutunaw mga kapatid. So saan pa tayo? Nevertheless, we, kasama ka dyan, according to His promise, ayon sa kanyang pangako, look for new heavens and a new earth. Sinabi ng Biblia, ang tunay na Kristiyano, naghahanap siya ng isang bagong langit at isang bagong lupa wherein dwelleth righteousness, kung saan nananahan ang katuwiran. Sa mundo nating kinalalagyan, amen, napakaraming krimen. Amen. It's a wicked and adulterous generation. We're living in perilous times where men shall be lover of themselves. Diba? Traitors, heady, high-minded. So lahat ng yan mga kapatid, lovers of themselves more than lovers of God. So ang mundong ito, amen, lilinisin ng Diyos sa kasalanan. He will cleanse this world from sin, from all diseases, from all sickness, from all devils. Amen. By burning, tanging apoy lang, mga kapatid, ang tutupok sa lahat-lahat, amen, ng mga bagay-bagay sa lupa. Sabi nga, di bali ka ng manakawan, huwag ka lang masunugan. Dahil pag nasunugan ka, walang natira. Yung magnanakaw, may tinitira pa. So darating ang panahon, mga kapatid, na ang buong mundo ay ito'y masusunog. And we don't want to be found in that situation na tayo ay kasama sa mga masusunog. Hindi lang ang mundo, kundi ang kaluluwa ng tao, amen, ay sa lake of fire susunugin pag di tayo naglingkod sa Panginoon. Di po ba? Sabi sa Biblia, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be condemned. Amen. Those whose names were not written in the Lamb's Book of Life were thrown or cast out in the lake of fire. So, kaya makikita natin mga kapatid, pag-usapan natin ang bagong langit at ang bagong lupa. Now, we know that the world was destroyed by water in the time of Noah. Ang buong mundo ay nilipol sa tubig. Dahil, amen, ang Diyos nagalit sa tao. It repented God that He created man because their imagination and their thoughts were evil continually until He decided that He will destroy man from the face of the earth. But He found someone,
Amen. He found a believer in the person of Noah. Hallelujah. At anong ginawa ni Lord kay Noah? Pinagawa siya ng daong. Amen. As you know the story, isang arko na kung saan lahat ng gustong maligtas, pumasok lang sa arko. Amen. Pero may pumasok ba? Yung maliban sa kanyang pamilya, there were only 8 people saved in the time of Noah. Lahat ng tao nalunod, mga kapatid. And as it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of Man. So that was 2,000 years ago from the day of Adam and Eve. And then the next 2,000, dumating si Jesus Christ, binuhos niya yung kanyang dugo sa lupa. See? Una, tubig. Pangalawa, dugo. Bakit dugo, mga kapatid? To redeem the earth. For without the shedding of blood, there is no remission of sin. Walang redemption kung walang dugo. Kaya pasalamat tayo, mga kapatid, nakasama tayo sa tinubos ng Panginoon. Amen. Bawat isa sa atin, amen, if you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, sabi ron, you will have eternal life, you shall not face condemnation, but you have passed from death unto life. So it's important that we receive Jesus. And then pangatlo, the next 2,000 years sa dulo, doon na masusunog ang mundo. As it was in the day of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. So that's the Bible, mga kapatid. Hindi ito kwentong barbero. Mangyayari ito, we're at the very brink na of the end of the world. Nakikita na natin sa buong mundo. All the tragedies, amen, mga lindol, mga baha, see, earthquakes in diverse places, and then all these pestilences and things like that. We can see the sign. 2025. Amen. Kita natin, maraming eroplano, bumabagsak, nasusunog, nagka-crash. See? So, ang mga tao, nagtataka, ano na nangyayari sa mundo? What's happening with the world right now? Hindi nila alam na papalitan ito ng bagong langit at isang bagong lupa, at ang makakasama lang doon yung mga true Christian believers that believe in the Lord. Amen. There's going to be a rapture. Aalisin muna tayo ni Lord sa lupang ito. Amen. At sa Kanya ito gugunawan at ibabalik tayong muli. Amen. During the millennium up until the new heaven and the new earth. So kinakailangan tayong dumaan sa tatlong ito. Dugo, tubig, at apoy. Amen. So makikita natin, mga kapatid, the same process that this earth goes through is the same process ng tao ay dadaan tayo. Water baptism, blood, sanctification by the blood, and fire baptism by the Holy Spirit. Hanggang sa tayo maging isang bagong nilalang, just like the earth, amen, went through these 3 stages, the same will apply to the Christian believers. Amen. Tinuro sa atin to ng prophet, mga kapatid. So, kinakailangan mong magsisi. Acts 2:38, repent and be baptized. That's part of justification. When you realize that you're a sinner and you submit yourself, surrender your life to God, you are justified. As though you never sinned in the first place, because the blood applies to you. The token, amen. It carries all the forgiveness, the cleansing that you need. Amen. The blood, we are cleansed by the blood. Amen. And then, we need the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, you will not go in a rapture. Because that's the only way of escape. Bago dumating ang bagong langit at lupa, meron munang paggunaw sa mundo. There's going to be a destruction. There's going to be, amen, a what we call a purification of what this earth is having. You know, the cosmos. Sabi ng Biblia, amen, masusunog ang buong mundo. But the earth, the structure will remain. Pag nasunog na lahat, mga kapatid, volcanic eruption, and then missiles and nuclear weapon, amen, magiging abu ang lahat at uusbong ang panibagong mga halaman. Babalik ang Garden of Eden after that. Amen. At sinong bababa mula sa rapture, bababa tayo para maghari, itatag ang kaharian ni Kristo sa lupa
for 1,000 years before the new heaven and earth, because the 1,000 years, the millennium, is still a time element. So hindi pa yan eternity. Papatikim lang sa ating Lord yung 1,000 taon na mabubuhay ka doon. Nang wala nang pagtanda, wala nang kamatayan, because we know the longest days na pinamuhay ng tao si Methuselah was 969 years. Hindi siya umabot ng 1,000. Aabot tayo ng 1,000 taon. Hallelujah. Praise God. Now, let's move on now to our subject, the future home. Amen. Nakasulat ang future home sa Revelation chapter 21 and 22. Okay? Kung baga ito ay ang package ni Lord para sa mga true believers. Amen. It's a gift of God. Pamana sa atin ng Panginoon ito. Basahin natin. John saw, he foreseen what Jesus has prepared for us. Sabi niya, and I saw a new heaven and a new earth. Bago na ito, mga kapatid. Hindi na yung luma. For the first heaven and the first earth were passed away. The word pass away here is not annihilation. It's parerekomea, sabi ng prophet. It's a Greek word, parerekomea, passing from one form to another. So from an old world or an old earth controlled by the devil to a new earth that's controlled by God and His holiness. And there was no more sea. Sabi rito, wala nang dagat, mga kapatid. Saan napunta ang dagat? Sumabog na rin ang dagat. See, dahil sa sobrang init, hydrogen, oxygen are both combustible elements. Ang tubig ay H2O. Amen. So, hydrogen and oxygen, sumabog, sabi ng prophet. And I, John, saw the holy city. Nakita ko ang banal na syudad, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven. Bumababa sa lupang ito ang banal na syudad. Amen. Prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice of heaven, out of heaven, saying, Behold, the tabernacle of God is with men. Ang tabernakulo ng Diyos ay bumaba na mula sa langit sa piling ng tao. And He, who's He? God will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them and be their God. Sana umabot tayo dito, mga kapatid, sa tagpong ito. Ha? Walang atrasan. Amen. Wala nang mga reasoning, mga kapatid. Kailangan part tayo ng programa ng Diyos, so kaya magpakasigasig tayo para makarating ka sa lugar na ito. And God shall wipe away all tears from their eyes. So kung tumatangis ka ngayon sa problema, pagdating dito, si Lord mismo ang magpapahid ng luha sa iyong mga mata. And there shall be no more death, neither sorrow. Wala nang kalungkutan pa ron. Kung malungkot ka ngayon, mga kapatid, amen, look for this day. Look up. Nor crying, neither shall be any more pain. Wala nang sakit-sakit doon. Amen. Pain sa kasukasuan, pain sa puso, kahit anong klaseng pain, wala nang pain doon. For the former things are passed away. Praise the Lord. Amen. Ano pa, mga kapatid? And He carried me away in the Spirit to a great high mountain and shewed me the great city, the Jerusalem, holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Tingnan natin ang description. Having the glory of God, and her light was like unto a stone, most precious, like jasper stone, clear as crystal. And it had a wall. Mayroon po itong apat na dingding. Yes, wall, great and high, and had 12 gates. So 12 divided by 4, 3. May 3 pintuan sa bawat dingding. And the names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. So sa bawat gate, nandun ang pangalan ng 12 tribes. Alam niyo yung pangalan ng mga 12 tribo ng Israel. Ha? From Reuben, Issachar, Naphtali, hanggang sa Judah. So, Joseph kasama roon, si Ephraim. So, lahat ng pangalan ng mga tribo ng Israel nakasulat po dun sa pintuan.
Amen? So, alam nyo, ang pintuan napakahalaga para makapasok ka sa isang kaharian o bahay. Sabi rito, a gate is a structure like a door which is used at the entrance of a house or kingdom. Dito pa lang sa buhay natin, pinagpipili na tayo ni Lord kung anong klase ng pintuan ang papasukin mo. Gusto mo ba sa pintuan na makipot o sa pintuan na maluwag? So pag maluwag, pwede kayong mag-makeup, pwede kayong magsugal, mag-inom-inom. Yan ang daan o pintuan. Pero sa makipot, amen, kailangan may kabanalan kayo. Amen. Matthew 7:13, enter ye in the straight gate. Alam niyo yung word na straight, hinanap ko sa dictionary, it's a water passage na papaliit. Sa pagitan ng dalawang isla, may maliit na daanan. Yun ang straight, mga kapatid. Kaya sabi rito, enter into ye in the straight gate. Pumasok kayo sa makipot na daan. For wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be go in thereat, because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life. And few, kukunti lang ang makakasunod, kukunti lang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Few there'll be that find it. Kaya mapalad ka, you are one of the few na tumataha kayo sa pintuang makipot. Amen. Following the way of the Lord. Amen. Kaya sabi nga ni Lord, di ba, kahit mas mabuti pa yung sa kamelyo makapasok sa butas ng karayom kaysa sa mga mayayaman na ayaw maglingkod sa Diyos. Ganun po, amen, kakipot ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi madali. Amen. Hindi madali ang pagiging Kristiyano. Maraming persecution. Maraming mga mockery and, maraming mga sihad lang. Pero magpatuloy ka, kapatid, na makapasok tayo sa pintuan na yon. Amen. Sino ang pintuan na yon? Sabi ng Bible, Jesus is the door to the sheepfold. Jesus said in 10 verse 9, John, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. So, unang na matatanggap mo, pag tinanggap mo si Kristo, maliligtas ka. And shall go in and out and find pasture. Lalabas at papasok ka, amen, in that dimension of a heavenly place, makakasumpong ka ng pastulan. Meaning to say, humingi ka ng blessing, amen, praise God, ibibigay ni Lord sa iyo. If my word abide in you and you abide in me, you can ask what you will, and it shall be done unto you. John 15:7, yan ang pangako ni Lord. See, at sabi niya, upon this rock, what is the rock? The revelation of who Jesus is. Di ba sabi ni Pedro, Lord, ikaw ang Kristo, you are the Son of the living God. So upon this rock of revelation that was given to you, my Father, I will build my church. So, kailangan tayong may revelation kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Hindi lang tayo sama-sama, hindi lang tayo nag-church nang wala tayong revelation. Alam mo na pinili ka before the foundation of the world, tinawag ka, you are God's elect. Amen. You are predestinated. That's why the bride is 1 in a million. Very few will find it, sabi kanina. Kaya pasalamat ka, kapatid. Amen. Kahit hindi ka kagaya ng mga, amen, ng mga celebrity, mayayaman, o mga mataas pinag-aralan, pero pinili ka ng Panginoon. That's the most important thing. God chose you. Di ka man piliin ng tao, di ka man tanyag sa mundong ito, pero sa Panginoon, kilala ka ng Diyos, minahal ka ng Diyos, at tinubos ka ng Diyos. Amen. Kaya pumasok tayo sa pintuan at ang pintuan na yan ay si Kristo bago pa tayo makarating doon sa bagong langit at bagong lupa na pinangako niya. Now, there are 12 foundations o mga, kumbaga, palatibayan, parang poste, mga kapatid. Sa dingding ng kahariang yon, ng bagong syudad na yon, amen, ay may 12 na mga pundasyon. And in them, nakasulat naman ang pangalan ng 12 apostles. Praise the Lord. So, 12 tribes, nakasulat sa mga gates, 12 apostles, nakasulat sa palatibayan, sa pundasyon. Bakit?
The apostles, they are the foundation of our faith, di ba? Amen. The apostolic fathers. Doon tayo naka-foundation sa mga itinuro nila. Amen. Basahin natin dito sa 1 Corinthians, sabi ni Pablo, "For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ." Sinong foundation natin? Si Jesus Christ pa rin. Siya na yung gate, siya pa yung foundation. Amen. Praise God. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. Ito yung preach ni Brother Ark ata nung nakaraang Wednesday. Amen. Ye are God's building. You are the temple of the Holy Spirit. Dito sa lupa, ikaw ang templo at ang pundasyon mo, si Jesus. Ang pintuan ay si Jesus pa rin. So it all pertains to Jesus. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, this is Paul, I have laid the foundation and another buildeth thereon. See, the fivefold ministry. So there's given to us apostles, prophets, teachers, evangelists, and pastors for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edification of the body until we all come in the unity of faith. See, kaya ang pundasyon natin yung turo ng mga apostol. Amen. Praise the Lord. So yan po ang sinisimbolo ng pundasyon. Now, punta tayo ngayon sa mga palamuti. Okay, ang palasyo o ang kaharian na ito napapalamutian ng mga ginto. Praise the Lord. And the building of the wall of it was of jasper. Mamaya makikita natin ang itsura ng jasper. And the city was pure gold. Hindi yan yung grocery na pinupuntahan natin. See, it's a city na gawa sa purong ginto. Wow! Yung lalakaran mo doon, ginto. Yung uupuan mo, ginto. Yung bahay mo, ginto. Amen. Di ka na kailangan maghanap ng ginto rito sa lupa. Nando na yung gininto ang bahay na inaawit natin. Ako'y may bahay na di nasisira doon sa langit magpakailanman. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Di ba kinakanta natin yan, mga kapatid? Glory to God. And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. Napapalamutian ng mga precious, mamahaling mga bato. See? Ano kaya itong mga mamahaling bato? Gusto nyo bang malaman ito, mga kapatid? Kasi yung i-decorate ni Lord, kada poste, iba-iba na bato ang nakalagay. The first foundation, sabi rito, was jasper. Ito po ang itsura ng jasper. Ni-research ko po sa Google. Yan po ang makikita nyo sa isang poste roon. Malinaw po ba dyan? Medyo maliwanag kasi yung ilaw na natin ngayon. Kaya, yung ating PowerPoint ay medyo lumabnaw na. Anyway, nandun naman sa screen, makikita nyo. The first foundation was jasper. The second, sapphire. Ayan po ang sapphire. Yung mga nilalagay yan sa mga wedding rings. Ayan. And then, sabi rito, the third is a chalcedony. Ayan po ang chalcedony, yung makulay na parang rainbow na bato, mga kapatid. Yan po ang ilalagay ni Lord sa isang poste roon. And the fourth is an emerald. Yung mga mamahaling bato ito. Emerald, ganyan po ang itsura ng emerald. And then the fifth is sardonyx. Ito po ang sardonyx. Yung mga tawag dito, yung mga naghuhukay, archaeologists, amen, alam nila yan. Kasi sila ang nag-study ng mga uri ng bato, ng mga mamahalin. The sixth is sardius. Yan po ang sardius, mga kapatid. Praise God. Mga rare stones, praise God, na piling-piling ni Lord, nakasulat sa Bible. And then the seventh is chrysolite. Ayan po ang chrysolite, mga kapatid. Amen. Makikita nyo yan doon sa isang palatibayan. And then the eighth is beryl. Ayan naman po ang beryl, mga kapatid. Ni-research ko na para sa inyo. Ayan, yan ang makikita nyo sa isang poste ron. Amen? 12 yan. The ninth is a topaz. Ayan po ang topaz. Ang gandang bato. Praise the Lord. Makulay.
Praise the Lord. See, created by God yan, mga kapatid. Artist ang ating Diyos. The greatest artist is God. Hallelujah. Amen. See, at the tenth is chrysoprasus. At yan po ang chrysoprasus. Ayan, makikita nyo. Mga bato yan na dati marurumi, pero pagka ito ay pinolosh, amen, ito ay makikita ang kinang at ang kanyang substance, mga kapatid, na kaaya-aya o mamahalin. Praise the Lord. The 11th is a jacinth. Ang jacinth naman po, ayan, ready siya. Amen. Praise the Lord. Ang pang-12 ay amethyst. Ito naman po ang amethyst, mga kapatid. So, yung 12 mamahaling bato na yan, nakapalamuti yan, nakadecoration yan, mga kapatid. Talagang mahal na mahal ni Lord ang bride. Talagang yung the best ang inihahanda niya para sa atin pagdating doon. Ginto na. Okay, balikan natin yung ginto. Amen. Dahil sabi rito sa verse 21, and the 12 gates were 12 pearls. Sa bawat pinto may perlas. Mayroong perlas. 12 pearls. Every several gate was one pearl. And the street of the city was pure gold. Biruin mo yan, lalakaran mo lang, ginto. Praise God. Di ba? Can you imagine that, mga kapatid? Na dito yung mga ginto ay napakahirap. Mga bullions nandoon sa mga mayayaman, pero pagdating doon, aapakan lang natin yan. Very ordinary. Amen. Every several gate was one pearl. The street of the city was pure gold as it were transparent glass. Gold na pero transparent. See? So, dinidiscuss natin ito, mga kapatid, dahil diniscuss ito ni Brother Branham. Pupunta tayo sa lugar na ito. At sana nandun tayo, magkita-kita tayo doon, mga kapatid. Walang malalagas. Walang mawawala. Amen? Okay. Balikan natin ang ginto. Bakit ginto? Isa sa mga paboritong mga mineral ni Lord. Okay. Let's look at what the prophet said about gold. Sabi niya, ang gold, nakikita yan sa mga maruruming mga coal o mga, alam natin, sabi niya, basahin na lang natin. Sa YM, against organized religion. When you pick up that gold, it's rolled through so much dirt. Nababalutan daw ito ng napakaraming dumi until it's accumulated a lot. And through the volcanic ages, sa pagdaan ng mga panahon ng mga bulkan ay sumabaw, it accumulated up. It got sludge and everything, iron, pyrite, and other chemicals mixed with it. Now, mamaya itutulay natin yung gold sa faith natin, di ba? Because your faith is more precious than gold. So, kaya itong bato raw to ay dati napakarumi. Parang tayo din, na napulot sa putikan ng Panginoon. Hinugot tayo doon sa kamunduhan. And then the beater, yung goldsmith, pupukpukin daw ito ng pupukpukin. The beater used to take this lump of gold and beat it and turn it and beat it and turn it until he beat all the dross out of it. Hanggang mawala lahat ng mga maruruming elemento. Gagaya rin tayo, di ba? Nung tayo ay, praise God, tinawag ni Lord, inalis din sa atin yung mga maruruming bisyo natin. Mga karumihan, dahil ikaw ay isang more precious than gold, mga kapatid. The believer is. And you know how he know that he had all the dross out? He could see his own image reflected in it. Malalaman daw niya na purong-puro na yung ginto. Amen. Kapag nakikita na niya yung mukha niya, nasasalamin na niya sa ginto. Ganon din tayo, mga kapatid. Hanggat hindi ni Lord nasasalamin yung kanyang sarili sa buhay mo, patuloy kanyang, amen, imumold, patuloy kanyang pupukpukin, bibigyan ng trial, bibigyan ng mga, amen, suliranin hanggang sa mawala lahat ng mga kamunduhan, mga carnality sa ating buhay. Kaya yan ang significance ng gold. And that's the way God does the church, sabi ng prophet. Ganun din ang ginagawa ni Lord sa ating buhay. He beats every creed. Inaalis ni Lord ang mga credo, mga superstition sa buhay nyo. He beats every denomination, every creed. Inaalis niya, mga credo, every man-made dogma. Tatanggalin ni Lord yung mga
humanistic ideas natin until He sees His own life reflecting in you. Praise God. Na ma-reflect na ni Lord yung kanyang buhay, nasa iyo na yung kanyang ugali, yung kanyang character. You have the joy, the love, the peace, the long-suffering, the fruits of the Spirit. Kailangan ay mag-manifest sa atin. Amen. Dahil we are more precious than gold. Okay, basahin natin ito sa Revelation 3:18. Sabi ni Lord, I counsel thee, pinapayo ko sa iyo, to buy of me gold, tried in the fire, that thou mayest be rich. So ang tunay na kayamanan pala mga kapatid ay yung ginto, amen, na sinubok sa apoy ng mga pag-uusig, amen, sa mga kawalan. Sabi nga ni Pedro, di ba? Walang makakapaghiwalay sa akin. Nothing shall separate me from the love of Christ. Amen. Whether it's poverty, whether it's a sword, amen, persecution, amen. Dahil ginto tayo mga kapatid. 1 Peter 1:7, that the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth. So yung pagsubok sa pananampalataya natin mga kapatid ay bahagi yan ng training sa atin ni Lord. Kaya huwag kang aayaw kapag meron ng pagsubok. The prophet said, we are not on a picnic. Christianity is a battlefield. There's a devil trying to, amen, to go against you. Kasi ayaw ng diablo na naglilingkod ka sa Panginoon. Ang diablo galit na galit. Pag ikay umaawit, pag ikay nagpapatutuo, pag kami nagpipreach, galit na galit ang diablo. Kasi ayaw niya ang Panginoon ang mapapurihan. Gusto niya siya ang mapapurihan. See? Ang diablo, titirahin ka niyan sa finances. Di ba? Madalas na pag-aaway ng mga mag-asawa, pera. Di ba? Pati yung pananampalataya, paglilingkod, naapektuhan. Di ba? So, mga pamilya, di ba? Your own household, sabi ng Bible, gagamitin ng diablo para ikaw ay pigilan. Pero kung ikaw ay ginto, magmamanifest ang pagiging ginto mo sa harapan ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! A true Christian, sabi ng prophet, we don't glitter, we shine. Amen. Arise and shine, sabi ng Bible. For, amen, the glory of the Lord has risen upon you. Kaya po, ang ginto pala, mga kapatid, ito ay simbolo ng karakter ni Kristo. Precious. Amen. Even though it be tried by fire, might be found unto the praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Hallelujah. Kaya yung mga kapatid ang sinasabi dito. At alam nyo ba, meron tayong reward sa Panginoon. Ano ang reward na yan? Nandiyan sa Revelation chapter 4. Crowns of gold. Hallelujah. Koronang ginto. At doon sa koronang ginto mo na yun, amen, may mga diamante pa roon. Bawat isang kaluluwa mo, kaluluwa ng tao na nadadala mo kay Kristo ay karagdagang jewel sa inyong crown. Yan ang sabi ng prophet. Kaya wag lang tayo makontento na tayo lang. Amen. Makapagdala tayo ng mga kamag-anak natin, mga tiyain natin, tito, amen, kapitbahay, kaklase, kaopisina. Amen. Praise God. Yan ang hinahanap ni Lord sa atin. Soul winning. Amen. Yun ang napaka-importante. Kaluluwa, mga kapatid. Praise God. Manarinig ko nga isang anecdote. I-summarize ko na lang. Sabi doon, a heart without Christ is a mission field. Ang isang puso raw ng tao ay ito ay isang lugar na pagmimisyonan mo. You can share the word. But a person with Christ in his heart and his soul is a missionary. So, mission field and missionary, lahat tayo mga kapatid, ay ginagamit ni Lord para maging missionary. You can testify, you can share a tract, a book. Amen. So, yan po ang isa sa mga layunin. That's the Great Commission actually. Go ye in all the world, amen, and preach to every creature. Preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved.
but he that believeth not shall be condemned. So kaya mga kapatid, napakahalaga ng gold pala sa Panginoon. See, we were compared to precious stones, and then yung highway will be gold as well. And then nakita ko sa Isaiah 35 verse 8, merong street, merong highway na tinutukoy si Lord. At itong highway na ito, tinawag na way of holiness. Basahin natin. And an highway shall be there, and a way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it. Hindi makakapasok doon sa lugar na yon yung mga ngalunya, makikiapid, sabi ng Biblia, amen, yung mga magnanakaw, yung mga maninirang puri, see? Praise God, makikita natin doon, mababasa natin sa Galatians 5:20, yan, mga kapatid. The works of the flesh, the unclean shall not pass over it, but it shall be for those, the wayfaring man, though fools, shall not err therein. Ito dun sa mga pilgrims and sojourners in Christ, ang lugar na yan, doon tayo dadaan. So, a highway of holiness. Kaya tayo namumuhay na may kabanalan sa harapan ng mga tao, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Praise the Lord. So, merong requirement. Bago ka makapasok sa gate na yon, kailangan dadaan ka muna sa narrow and straight gate. Bago ka makadaan sa kalsadang yon ng ginto, kailangan mo munang dumaan sa kalsada ng kabanalan. Amen. Bago mo mapuntahan ang pundasyon doon, kailangan tanggapin mo muna ang pundasyon ng pananampalataya natin na walang iba si Kristo. Amen. So hindi basta-basta makakarating doon ang sino man. It's only given to the elected bride of Jesus Christ. Now let's go to the pearl, the significance of the pearl. Alam niyo ba sa Bible na yung perlas ay sa Matthew 13:45-46, sabi rito, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls. Amen. Talinhaga patungkol sa kaharian ng langit, kagaya ng isang lalaking negosyante na naghahanap siya ng mga maiinam na mga perlas, who, when he found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Binenta niya lahat ng meron siya nung makita niya ang perlas na ito at binili niya ito. Alam niyo ba, dalawang connotation nito, mga kapatid? See, unang-una tayo. Tayo yung mga naghahanap ng, praise God, tunay na kayamanan. At ang kayamanan na yun ay si Kristo. Iniwanan natin lahat para kay Kristo nung matanggap natin siya sa ating buhay. He's the pearl of great price. And on the other hand, ikaw din yung pearl of great price. Because why? Jesus, amen, came down and gave His life for you. Binigay ni Jesus Christ ang kanyang buhay para makuha ka lang na isa ka sa mga mahahaling perlas. Amen. Na walang katumbas yung binhi na nandyan sa kaluluwa mo. Amen. The predestinated seed only, amen, given to the bride of Christ. Amen. Iniwanan ni Lord yung kanyang kaharian sa langit, nagpakababa, nagkatawang tao, namatay, siya'y nalipusta, siya'y nilatigo, lahat na lang ng mga kahirapan tinanggap niya, kinurunahan ng tinik, pinagbuhat ng napakabigat na krus, amen, para lamang para sa iyo at sa akin. Sabi nga ng kanta, it was not the nails that held Him at the cross. It was His love for you and me that held Him up there. Praise God, mga kapatid. Amen. Konektado lahat, amen, ang mga symbolism ng Panginoon sa symbolism na nasa Kanyang mga anak. Alam niyo ba kung paano nabubuo ang perlas? Ni-research ko sa ChatGPT. Binigyan tayo ng description. Sabi rito, pearls are formed inside the soft tissue of certain mollusks. Yung mga shell daw po, mga kapatid, most commonly are oysters and mussels as a natural defense mechanism against an irritant such as parasite, grain of sand, or another object. Pag nakapasok pala doon, ang anumang, sabi roon, foreign object
kagaya ng buhangin o parasite o ibang foreign object, amen, ang defense mechanism ng shell is babalutin niya ito. Amen. See, tinawag na irritant entry. The process begins when an irritant, so na-irritate yung shell. Pag na-irritate siya, then, anong gagawin niya? Sabi rito, it comes in contact with the soft tissue, the mantle, and the shell, to avoid the irritant, sabi rito, ay magpapakawala siya ng tinatawag na secretion na tinawag na nacre o nacre. See? In response to the irritant, the mollusk mantle secretes a substance called nacre, also known as mother of pearl, and then it's a combination of aragonite, and conchulene, which are materials that make up the mollusk shell, and then babalutin niya yon sa tagal ng taon, yung irritant na yon ay magiging perlas. Magkakaroon siya ng smooth, lustrous spherical shape, dahil siya, nainis siya doon sa pumasok doon sa shell. Amen. Dahil sa pagkainis, nakabuo siya ng isang mamahaling bagay. Praise the Lord. Di ba tayo minsan naiinis din tayo sa buhay na ito? Di ba? Dahil sa inis mo, amen, amen, naghahanap ka ngayon ng solusyon. At ang Diyos ang solusyon sa lahat ng kinaiinisan mo. Hallelujah. Siya ang sagot sa lahat ng irritant sa buhay mo. Na-irritate ka minsan ng ibang tao, di ba? Nasasaktan ka, na-offend ka. Because of that irritant, amen, na nababagabag ka. But if you use God's, amen, yung qualification or yung character ni Jesus Christ, babalutan mo yon ng pag-ibig. Hallelujah. Babalutan mo yon ng pangunawa, ng pagpapatawad, hanggang mabuo yun, mga kapatid, maging isang character ni Kristo ang daladala mo ngayon. Hallelujah. Character, sabi nga ng prophet, is not a gift, but it is a victory. Hallelujah. Yung character ng tao, nade-develop yan kapag napagtagumpayan mo yung mga irritant na yan sa buhay mo. Amen? Kaya napakaganda, mga kapatid, ng kwento. Shells, gold, and then mga precious stones, ito'y nagpapatungkol sa atin. Kaya habang nandito tayo sa lupa, mga kapatid, amen, atin pong i-display yung character ni Jesus Christ. Amen. Kaya sabi rito, tuloy natin sa 21, and I saw no temple therein. Doon sa lugar na yon, wala ng templo. Wala ng altar, wala ng ganito, mga kapatid. For the Lord God Almighty and the Lamb are the temple. Ang Panginoon na, ang templo. Siya na ang sasambahin doon. Amen. The city had no need of the sun. Wala ng araw, hindi na kailangan ng araw. Neither of the moon to shine in it. But I believe mayroon pang araw at may moon doon. Pero hindi na kailangan. Kasi mamaya makikita natin mayroon pang 12 months doon. Umiikot pa rin ang mundo, pero eternity na, mga kapatid. Wala ng oras. The city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it. For the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. And sabi rito sa 22, tingnan nyo, may isang ilog doon, mga kapatid. At mayroong punong kahoy ng buhay. And He showed me a pure river of water of life. Sino ang fountain of life? Si Jesus din yan, mga kapatid. Symbolism ni Jesus. Clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Alam niyo, sabi ng prophet, ginaya yan ni King Nebuchadnezzar doon sa Garden of Babylon. Nung ginawa niya yung Babylon, mayroong river na pinadaan doon sa ilalim. But the real, amen, scenario or scenery, galing sa langit ang concept na yan. And in the midst of the street, sa kalagitnaan ng kalsadang ginto, on either side of the river was there the tree of life. Nandoon, ibinalik na ni Lord yung tree of life na dati doon si Eva at si Adan kumukuha ng kalakasan. Diba? Dalawa yon, tree of life and tree of knowledge of good and evil. Sabi ni Lord, huwag kayong kakain ng bunga mula sa tree of knowledge of good and evil, because the day that you eat thereof, thou shalt surely die. So, nung mamatay ang tao dahil sa knowledge of good and evil, hanggang ngayon, we are still,
amen, applying good and evil and everything. Di ba? See, lahat ng bagay may mabuti at masama. Kagaya ng pera, pwede mong gamitin sa masama, pwede mong gamitin sa mabuti. Ang kutsilyo, pwede mo ipangsaksak, pwede mo rin ipangkat ng mga carrots. Di ba? So, lahat. Ang sasakyan, pwede mong i-drive, magdala ka ng mga pasahero, pwede rin pag nalasing ang tao, pwedeng makabangga. Di ba? So, everything that we have here is a fruit of the knowledge of good and evil. But one day, babalik tayo lahat sa tree of life. Wala nang evil, puro good na lang, mga kapatid. Amen. Eternal life. Sabi rito, mayroong 12 bunga in the midst of the street, and there was this tree of life which bare 12 manner of fruits. Hindi lang sinabi kung ano mga prutas yun. See, 12 manner of fruits. So, ibig sabihin, mga kapatid, yielded her fruit every month. So, may month pa pala doon sa new heaven and earth. Minsan, iniisip ko yan. So, ibig sabihin, nagro-rotate pa rin yung earth, mga kapatid. See, nga lang, wala na tayong limit in terms of time. We are in eternity. See? And the leaves of the tree were for the healing of the nation. So, yan po mga kapatid, ang pupuntahan natin doon. Dito pa lang, kailangan nakafocus na kayo sa lugar na yon. Kasi pagka kayo tumalikod sa Panginoon, sorry na lang. Hindi kayo makakarating dito. No? So, kaya ang magtiis hanggang wakas, siya lamang ang totoong ligtas. Amen po ba mga kapatid? Do you enjoy, amen, the revelation of the new heaven and the new earth? Amen. Sabi rito ni Lord sa Revelation 22, malapit na akong magbalik. Behold, I come quickly, and my reward is with me. Ang gantimpala ko'y dala ko to give every man according as his work shall be. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. So napakahalaga mga kapatid. Amen. Nahanda tayo sa pagbabalik ni Jesus. Sino po ba ang nakahanda na rito? Anytime. Nung bumalik si Lord, dalhin tayo doon sa City of Pure Gold. Yung City of Pure Gold na ito, nandun pa rin ito. Sa heavenly dimension. Amen. One day, bababa ito rito pag nilinis na ang mundo mula sa kasalanan at karumihan. Amen. So as we close, mga kapatid, amen. Blessed are they, Revelation 22:14. Mapalad sila na sumusunod at gumaganap ng kanyang kautusan. Are you one of this? Blessed are they that do His commandments, that they may have the right to the tree of life. Magkaroon sila ng karapatan doon sa buhay or sa punong kahoy ng buhay, and may enter in through the gates of the city. So, kaya mayroong requirement. Sabi ni Jesus, if you love me, obey my commandments. Kung mahal niyo ako, sundin niyo aking pinag-uutos, at ito ang reward para sa kanila. Amen. Na nagtiis, nanindigan sila, na ipinaglaban ang faith nila. Amen. No matter what happened, no matter what takes place, amen, nananatili silang nakatayo sa mensahe. Amen. Do you love the Lord? God bless you mga kapatid.